Magandang araw sa iyo at salamat sa pagbabahagi mo nitong mga materyales. Walang anuman. Alam mo, habang binabasa ko to, parang may isang malaking-malaking tanong na lumabas. Ano yun? Para tayong mga detective ngayon, natitingnan ang mga ebidensya para sagutin yung isang, alam mo yun, napakalaking kaso. Okay. Bakit ba talaga kinailangan maging tao ang tinatawag dito na ikalawang persona ng Diyos? I mean, kung all-powerful siya, bakit hindi na lang pinatawad ang lahat with a snap of a finger? Magandang tanong yan. Bakit kailangan pa ng buong-buong operasyon kung saan siya mismo ang naging tao at hindi lang basta tao, kundi tao na may isinumpang katawang lupa? Ano ba yun? Bakit yun ang tanging paraan? Tara, himayin natin to. Naglalatag sila ng isang argumento na yung pagkakatawang tao or incarnation, hindi yan plan B. Hindi siya afterthought. Oo, hindi ito simpleng pagbisita. Sinasabi rito na ito ay isang napakadetalyadong plano na may mga dahilan na hindi lang para sa atin kundi para sa buong universo. Kasama pati mga anghel. Kasama ng mga anghel, oo. Ang susubukan nating suriin ay yung loika sa likod ng bawat hakbang. Bakit kailangan ng katawan? At bakit ganong klase ng katawan? Okay, sige, simulan natin dyan. Ano ba talaga itong isinumpang katawang lupa? Kasi pag narinig mo yan, parang ang bigat pakinggan. Sobra. Ayon sa binasa ko sa notes mo, ito raw yung katawang minanan niya kay Maria na kaparehong-kapareho ng katawan natin. At ang diin, di ba, ay sa salitang aparehong-kapareho. Eksakto. Ibig sabihin, mayroon din siyang makalamang pagnanasa. Yun ba yung parang laging may inner battle sa loob natin? Yung isang part na gustong gawin yung tama tapos yung isa hinihila ka sa mali. Yan mismo. Yan yung tinutukoy sa Galacia na tunggalian sa pagitan ng espiritu at ng laman. Sabi pa nga sa Roma, yung pag-iisip na makalaman, kaaway ng Diyos yan. Wow! At ang pinakasentro ng misteryo, ayon sa mga tekstong ito, ay kinuha niya ang eksaktong katawan na yan. Isang katawan na may tendensyang magkasala, may kahinaan, may mga pagnanasa na kailangan labanan araw-araw. So hindi siya dumating na naka-God mode, ika nga. Hindi. Walang cheat codes. Hindi yung katawan na immune sa tukso. Wow! Okay. Pero, heto yung twist na nakakagulat. Sa kabila ng pagkakaroon ng ganong klaseng katawan, paulit-ulit sinasabi sa mga teksto tulad ng sa Hebreo at 1:1 na siya ay hindi kailanman nagkasala. Hindi kailanman. Naranasan niya lahat ng tukso, pero hindi siya bumigay. At dyan mismo nakasalalay ang isa sa mga pangunahing punto ng sources mo. Yun mismo ang dahilan kung bakit siya naging perpektong halimbawa. Yung huwaran. Oo, yung uwaran. Kasi ipinakita niya na posible palang manalo laban sa kasalanan kahit nasa loob ka ng isang, sabihin na nating, depektibong sisidlan. Makes sense. Kasi isipin mo, kung ang katawan niya ay iba sa atin, kung wala siyang pagnanasang kailangang supilin, anong klaseng tagumpay yun? Walang kwenta. Anong halimbawa yun para sa atin? Para lang sinabi ng isang bilyonaryo sa isang mahirap, madali lang yumaman, tularan mo ko, nang hindi niya sinasabi na may trust fund siya. Oo nga. Walang bigat yung ganunong halimbawa. Grabe. So, he had the exact same internal struggles pero hindi siya natalo. Okay, akyat tayo ng isang level. Bakit niya pinili na danasin yan? Sabi sa sources mo may dalawang malaking dahilan at yung una parang legal requirement. Tama ka dyan. Ang unang dahilan ay para siya maging pantubos at napaka-spesifiko ng paliwanag dyan sa Hebreo. Chapter 2, di ba? Oo, sinasabi doon na kailangan niyang maging tao para matubos ang mga supling ni Abraham. Hindi raw pwedeng anghel ang gumawa nito. At ito ay dahil sa isang konsepto sa lumang tipan na tinatawag na Kamag-anak na manunubos. Okay, kinsman redeemer. Paki-explain yan na parang para sa 5-year-old. Sige. Isipin mo na lang may isang batas sa pamilya ninyo. Kapag may isang miyembro na nalubog sa utang at naibenta yung mana niya o siya mismo naging alipin, Okay? at tanging isang direktang kamag-anak lang ang may legal na karapatan na bayaran yung utang at palayain siya. Kahit dimating yung pinakamayaman mong kaibigan, sasabihin ng batas, sorry,
hindi ka kwalipikado, hindi ka kapamilya. Okay, gets ko. So sa theological na balangkas na ito, yung utang ng sangkatauhan, isang family debt yan na sinimulan ni Adan. So kailangan kapamilya rin ang mag-aayos. Isang kapwa-tao. Isang kapwa-tao. Eksakto. Malinaw, so ang pagiging tao niya ay hindi lang para makisimpatiya, kundi para maging kwalifikado sa ilalim ng batas. Yun pala yung connection. Oo. Kaya pala binabanggit din sa Ebreyo na dahil siya mismo ay nagdusa noong tinutukso, kaya niyang tulungan tayo. Dito na yata pumapasok yung konsepto niya bilang ating dakilang punong pari. Eksakto. At napakahalaga niyan. Ang isang punong pari, tagapamagitan yan, di ba? Isang mediator. Oo, tulay. Paano ka magiging epektibong tulay sa pagitan ng Diyos at tao kung nasa isang panig ka lang? Yung pagiging ganap na tao niya, yung pagdanas niya ng pagod, gutom, kalungkutan, tukso, yun ang nagbibigay sa kanya ng kredibilidad para katawanan tayo. Hindi siya tagalabas lang na nakikiramay. Hindi. Isa siyang kasama sa trenches. Alam niya talaga yung pinagdadaanan natin. Okay, nakukuha ko yung pagiging pantubos. Pero doon sa pangalawang dahilan, yung pagiging halimbawa, baka may mag-argue pa rin na, okay, naging tao siya, pero Diyos pa rin siya. Di ba may advantage pa rin siya na wala tayo? Unfair pa rin yung laban. Paano sinasagot yan ng mga materyales mo? Yan ang isang napakagandang tanong at direkta itong tinutugunan. Ang argumento ng mga source ay, oo, siya ay Diyos, pero yung tagumpay niya laban sa kasalanan, hindi niya yan nakuha sa paggamit ng divine power niya bilang shortcut. Okay. Sa halip, ginamit niya yung mga sandata na available din sa atin. Panalangin, pag-asa sa banal na espiritu, pagsunod sa salita ng Diyos. So, level playing field, kumbaga. Sa isang paraan, oo. Sinasabi sa Hebreo na siya ay nanalangin ng may malakas na pag-iiyak at pagluha. Hindi yan ang kilos ng isang taong kampante. Hindi. Larawan niya ng isang taong dumadaan sa matinding pakikibaka, na kumakapit ng husto para hindi bumigay. Ang tagumpay niya ay tagumpay ng pagsunod, hindi ng magic. Ibig sabihin, dumaan talaga siya sa proseso, hindi instant. Okay, so pumunta na tayo sa krus. Madalas, pag iniisip natin yung krus, ang nai-imagine natin yung pisikal na sakit. Yung pako, yung latigo. Pero isa sa binibigyang diin sa mga binigay mo ay hindi raw iyon ang pinakamatindi. Oo, malayo raw. Ang argumento rito ay mas matindi pa sa kahit anong pisikal na sakit ay yung spiritual na pagdurusa. Alin doon? Yung pagtalikod sa kanya ng unang persona ng Diyos. Yung sigaw niyang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi lang yun isang linya sa dula. So yun yung sentro ng agonya niya. Yun ang sentro. Sinasabi pa nga na yung pagpapawis niya ng dugo sa Getsemani, Oo, yun. hindi dahil sa takot sa mga pako, kundi dahil sa matinding mental at spiritual anguish sa pag-iisip pa lang na maihiwalay siya sa Ama. Isang bagay na hindi pa nangyari kahit kailan. Grabe. At may binanggit pa tungkol sa puso niya na naglabas ng dugo at tubig. Paanong nangyari yun? Well, may medical phenomenon na hematidrosis para sa pagpapawis ng dugo. At yung sa dugo at tubig, may mga teorya na ito ay sanhi ng cardiac rupture. Pagkasira ng puso. Pagkasira mismo ng puso dahil sa sobrang tindi ng stress at pighati. Ang punto ng source, hindi ito simplang pisikal na kamatayan. Ito'y kamatayan na dulot ng bigat ng isang bagay na mas malalim. At doon pumapasok yung pagkakaiba ng unang kamatayan at ikalawang kamatayan. Tama. Ang unang kamatayan, paghihiwalay ng espiritu sa katawan. Ang ikalawang kamatayan, yung salawan ng apoy. Yun yung permanenteng paghihiwalay sa Diyos. Ang naranasan niya sa krus ay yung pinakamatinding lasa ng ikalawang kamatayan habang nasa unang kamatayan. Teka, paano yon? Pinagsanib niya ang dalawa? Sa isang banda, oo. Dahil sa sandaling iyon, pinapasan niya ang lahat ng kasalanan ng buong mundo. At may isang napakatapang, nakakagambalang pahayag sa isa sa mga source mo. Ano yon? Sinasabi doon na sa mga sandaling iyon, sa mata ng perfectong katarungan ng Diyos, siya ay naging mamamatay tao, manggagahasa at mangnanakaw. Teka. That's a really strong statement. Paano pwedeng sabihin yan tungkol sa kanya? Baka isipin ng iba kalapastangan yan. Paano pinaliwanag yan?
Pinaliwanag ito sa konsepto ng imputation. Hindi sa siya mismo ang gumawa ng mga kasalanang iyon, kundi yung lahat ng bigat, dumi, at parusa ng mga kasalanang iyon ay legal na inilipat sa kanya. Parang inabsorb niya lahat. Isipin mo, para kang isang taong walang kasalanan na tumayo sa korte at sinabing, "Ako na po ang tatanggap ng parusang bitay para sa lahat ng kriminal sa buong mundo." Grabe. Sa sandaling iyon, titingnan ka ng batas bilang ang pinakamasamang kriminal sa lahat. Kaya nang tumingin ang unang persona sa krus, ang nakita ng kanyang katarungan ay hindi ang anak, Kundi yung kasalanan. kundi ang kasuklam-suklam na kasalanan ng sangtatauhan na nakapataw sa anak. At dahil banal ang Diyos, kinailangan niyang talikuran iyon. Yun ang impyerno na dinanas niya para sa atin. Wow, okay. Kailangan ko ng isang sandali para ma-absorbin ang bigat. At dito na yata papasok yung parte na sinabi kong mind-blowing. Yung cosmic chain reaction. Oo. Bakit kailangan itong makita ng mga tao? Hindi lang sapat na nangyari. Kailangan may audience. Sige, ilatag natin to dahan-dahan. Ang unang domino. Dahil nakita ng tao ang sakripisyo, bakit yan ang critical na unang hakbang? Dahil ayon sa lohika ng mga material na to, ang pag-ibig ng Diyos hindi yan abstract na konsepto. Ito'y isang kilos na kailangang ipakita. Isang demonstrasyon. Oo, kung walang saksi, ang demonstrasyon nawawala ng kapangyarihang mangumbinsi. Ang pag-ibig para maging totoo sa isip ng tatanggap, kailangang maranasan o masaksihan. Okay, may public demonstration. Ano epekto nito? Ikalawang domino. Dahil nakita nila na unawaan nila ang sukdulan ng pag-ibig ng Diyos, yung sinasabing actions speak louder than words. Eksakto. Hindi na ito kwento lang. Nakita nila ang Diyos na nagdusa para sa kanila. At dahil doon, nahulog ang ikatlong domino. Alin yun? Dahil naunawaan nila ang pag-ibig na yon, natuto silang mahalin ang Diyos bilang tugon. Hindi na ito pagsunod dahil sa takot. Nagbago ang motibasyon. Naging pag-ibig. Makes sense. Hindi ka mapipilit magmahal, pero pag nakita mo ang ganong sakripisyo, natural na tugon yun. Okay, ikaapat. Dahil minahal nila ang Diyos, nagawa na nilang sundin ang kanyang mga utos. At dito, nagiging practical ang lahat. Yung pag-ibig, yun yung gasolina para sa pagsunod. Mas madaling sundin yung mahal mo. At kapag nangyari yan, babagsak ang ikalimang domino. At yun ay, Dahil sinunod nila ang utos, napatunayan sa buhay nila na yung mga utos ay totoo at para sa ikabubuti nila. at kapag napatunayan yun, heto na, ika-anim, napatunayan din ang karakter ng Diyos, na siya ay makatarungan at mapagmahal. Okay, so far, ang epekto ay para sa sangkatauhan, pero sabi mo, para to sa buong universo. Dito na ba lumalawak? Dito na, ikapitong domino. Dahil napatunayan ang pag-ibig at katarungan ng Diyos sa harap ng buong sansinukob, kasama ang mga anghel, ang malayang kalooban ng mga anghel ay naging perpekto at kumpleto na. Paanong naging perpekto? Kasi nakita nila lang malinaw ang dalawang landas, ang resulta ng rebelyon ni Lucifer at ang resulta ng sugdulang pag-ibig at pagsunod. Mayroon na silang ganap na impormasyon para makabili. At dahil dyan, ikaw 8, nawala na ang posibilidad na sila ay magkasala pang muli. Ang pagpili nila ay naging permanente na. At ang panghuli at pinakamalaking domino, ikasiyam. Dahil dito, ang buong paglikha ay masasabing ganap o kompleto na. Yung malaking tanong tungkol sa katarungan at pag-ibig ng Diyos, nasagot na. Yung kanser ng rebelyon hindi na muling magkakaroon ng puwang. Kung walang nakitang sakripisyo sa unang hakbang, sira ang buong kadena. Grabe, so ang buong universe pala ang nakataya sa krus, hindi lang ang kaluluwa natin. That's a lot to take in. Para ma-process natin to, may isang magandang analohiya na ginamit sa source mo. Oo, yung analohiya ng naglalagablab na mababang punong kahoy. Yung burning bush? Oo, yung nakita ni Moises. Inihalin tulad doon yung isumpang katawan na parang tuyo at matinik na halaman na nilukuban ng salita na parang apoy ng kabanalan. Ang resulta, nagliliyab ito pero hindi natutupo. Ang sisidlan, yung kaluwalhatian at pag-ibig ng Diyos na ipakita ng buo. Hindi sinira ng apoy yung katawan, ginamit nito yung katawan para ipakita ang kapangyarihan niya. Ganda ng imagery. At may isa pang paghahambing na ginawa para lalong idiin ng punto. Ito ay yung pagkakaiba ng kamatayan niya at ng kamatayan ng isang mananampalataya. Oo. Magkaibang magkaiba raw.
Ang kanyang kamatayan, naranasan niya yan habang pasan ang kasalanan ng mundo at tinalikuran ng Diyos. Kamatayan niya ng isang kinundena. Okay, at yung sa atin? Samantalang ang ating kamatayan bilang mga mananampalataya, naranasan natin yan habang nadadamitan ng kanyang katwiran at habang niyayakap ng Diyos. Yung isa pag-abandona, yung isa pagtanggap? Napakalaking pagkakaiba. Oo nga. Kaya kung lalagumin natin ang lahat ng ito, base sa mga materyales na pinag-usapan natin, yung desisyon ng ikalawang persona ng Diyos na manahan sa isang isinumpang katawan, hindi lang yan basta paraan para magbayad ng utang. Higit pa doon, Ito ay isang napaka-estratehikong demonstrasyon na idisenyo para sa buong sansinukob. Isang pagpapakita para patunayan ang katuwiran ng kanyang batas, ipakita ang lalim ng kanyang pag-ibig, at sa huli, kumpletuhin at gawing ligtas ang buong nilikha, magpakilanman. tama, at iiwan namin sa iyo ang isang tanong na misming itinanong din sa isa sa mga source, isang bagay na maaari mong pag-isipan pagkatapos nito. Sige, ano yon? Ang tanong ay ito, kung sakaling kaya ng ikalawang persona ng Diyos na akuin ang kasalanan ni Adan ng hindi nagkakatawang lupa, magiging pareho pa rin kaya ang bigat ng kanyang pagdurusa? At kung hindi, magiging sapat kaya ayon para simulan ang buong cosmic chain reaction na pinag-uusapan natin? Isang tanong na nagpapakita kung gaano kahalaga at hindi mapapalitan ang kanyang naging desisyon na maging tulad natin.